sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay irumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas alas 8 ng gabi. Araw ng linggo, 16 na araw sa buwan ng Nobyembre, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Isinapubliko ng Basilica Minore del Santo Niño de Cebu ang opisyal na tema ng 461st Fiesta Señor na gaganapin sa Enero 2026, ang In Santo Niño We Are One. Ayon sa pamunuan ng dambana, ang tema ay nagpapahayag ng panawagan ng simbahan para sa pagkakaisa kay Kristo, alinsunod sa adhikain ng simbahang sinodal o sama-samang paglalakbay ng pananampalataya. Binigyan din ng simbahan na ang pagdiriwang hindi lamang tradisyon, kundi isang panawagan sa mga deboto ng Batang Jesus na isabuhay ang mensahe ng kapayapaan, kabutihan at pagkakawanggawa. Bahagi ng paghahanda para sa kapistahan ang pagbisita ng pilgrim image ng Santo Niño de Cebu sa mga piling simbahan sa lungsod at mga karating na parokya. Gaganapin ito sa ika-27 hanggang ika-26 ng Disyembre, kabilang ang John the Baptist Parish sa Sudlon 1, Berhe ng Guadalupe sa Sugbo Parish sa Bagbag 2, Santo Niño Parish sa Cebu City at San Pedro Calungsod Parish sa Pulang Bato. Mula ika-3 hanggang ika-7 naman ng Enero ng susunod na taon, dadalhin din ang imahe ng Batang Jesus sa mga penitentiary centers at mga ospital sa lalawigan bilang bahagi ng pastoral outreach ng Basilika. Ang kapistahan ng Santo Niño de Cebu ang isa sa pinakamalaking pista sa Pilipinas na taunang dinarayo ng milyong-milyong deboto at turista mula sa iba't ibang panig ng bansa at ng daigdig. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Makakasama niyo uli kami ngayong gabi sa pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayo? Sana po nakaraos kayong lahat pagkalipas ng mga lindol, bagyo. Kaya't ipatuloy po nating idalangin yung mga kapatid natin na nasalanta. Pinagdiriwang po natin ngayon ang World Day of the Poor at nasa ika-33 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Sa susunod na linggo po, kapistahan na ng Kristong Hari. Yun ang huling linggo sa liturgical year. At ang mga pagbasa sa panahon ito ay tungkol doon sa end times o mga huling araw. At napakaganda po ng magiging paksa natin ngayong gabi na tatalakayin ng Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila na si Father Adonis Saclolo. Good evening, Father. Kumusta ka na? Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. No? Tayo ngayon ay nagpapahinga araw ng linggo. Ngunit alam naman natin sa mga kaparian ng linggo ay hindi kapahingahan sa pisikal, no, na aspeto dahil maraming ginagawa. Ngunit kapahingahan pa rin sapagkat tayo ay nagpapahinga sa pag-araw ng linggo. Ito yung Christian Sabbath sa pag-ibig ng Diyos. No? At ngayon nga tatapusin natin itong gabing ito, no, para sa amin, no, sa isang pagninilay, no, sa ating programang Ang Biblia Ngayon. No? Ngunit bago po tayo magsimula para talakayin ang ating paksa ngayon, biktima o martir. No? Sa mga nangyayari sa daigdig, biktima ka ba o martir? Ngunit bago iyan, mga kapanalig, magandang pangunahan tayo muli ng ating Panginoon upang samahan tayo ng kanyang presensya. Kaya tayo magbibigay daan sa pangbungad na panalangin na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa pagkakataong makapagtipong muli ngayong linggo upang mag-aral at magnilay ng iyong salita. Ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang buksan ang aming mga mata, papag-alabin ang aming pag-asa na gawin ang iyong kalooban at tulungan mo kaming madama ang iyong mapanligtas na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. I didn't walk beside him on the road to Galilee. I didn't hear him teach along the way. I didn't see him suffering that day on Calvary, but I'm part of his story today. I am a witness of Jesus, my Savior, just like the people who walked with him so long ago. I know he lives and he loves me forever.
Come with me and you will see the truth I've come to know, that the Lord is still with us today. I am a witness of Jesus, my Savior, just like the people who walked with Him so long ago. I know He lives and He loves me forever, for I can feel it right here in my heart and my soul. I am a witness. I am a witness. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa daan, Idalay Herbal Day na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmeric Ka Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. No? Ang ating pong topic o paksa ay napakagandang pagnilayan, biktima o martir. No? At ang pagbabasihan po nating teksto mula sa Biblia ay ang Ebanghelyo sa araw na ito. No? Luke chapter 21 verses 5 to 19. At ang paanyaya namin sa inyo mga kapanalig, ang tanong na pagninilayan natin, ang martir ay saksi. Sa gitna ng magulong daigdig, paano ka nagpapatotoo sa katapatan at pag-ibig ng Diyos? Sana po ay ipadala nyo ang inyong mga sharing, reflection o mga totoong karanasan para makatulong po sa ating lahat at sa marami nating kapanalig. Padala nyo po sa ating text line sa 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Ngunit bago po tayo magpatuloy, balikan natin yung paksang tinalakay natin nung isang linggo na ibinigay sa atin ni Father Oliver Parr sa ating balik dinig na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Ang naging topic po natin nung nakaraang linggo ay ano ang dapat kong gawin. Pinag-aralan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 3 verses 2 to 15. Ang tanong po sa pagninilay ay, kung nagsisisi ako sa aking mga kasalanan, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Father Oliver, napakahalaga daw po ng tanong na ano ang dapat kong gawin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Tapos sinabi niya na 89 times daw ginamit yung salita na yon. At nagbigay siya ng mga halimbawa, katulad yung sa iba't ibang mga talinhaga, yung talinhaga ng mabuting Samaritano. Nagtanong kay Jesus yung Pharisee, ano ang dapat kong gawin, Kasi tinanong sino ang aking kapwa o who is my neighbor. Sabi ni Father, ito kasing tanong na to ay laging kaakibat nung pagsisisi. Kung nagsisisi ako sa kasalanan, ano yung dapat kong gawin? Sapat na ba yung magsabi ng I'm sorry o humingi ng tawad sa mga tao na kung kanino ako nagkasala? Doon sa tekstong pinag-aralan natin, yung Kabanata 3, talata 2 hanggang 15 sa Ebanghelyo ni San Lucas, napakalinaw ng sinabi ni San Juan Bautista kung ano ang dapat gawin. Sabi niya, ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Sabi niya, sino mang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain.
Nagtanong din yung maniningil ng buwis, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Yun namang mga kawal nagtanong din. Sabi niya, huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang. At masiyahan kayo sa inyong sweldo. Bilang konklusyon, sinabi ni Father Oliver na hindi nga sapat yung pagsisisi. At sinabi niya na katulad yung mga politiko na sangkot sa flood control projects na anomalous, yung mga nakagawa ng mali, kailangang panagutan nila ang kanilang nagawang mali. At bilang pagsunod kay Kristo, kailangang magkaroon ng pagbabago, managot sa mga kasalanan, at ibalik yung dignidad na ipinagkait o kinuha sa ating kapwa. Ayan po. So, sa maikling pamamaraan, yun yung pinakabuod ng tinalakay natin nung nakaraang linggo. Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon, nung nakaraang linggo, available ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan na natin si Father Ado sa ating paksa ngayon. Father? Maraming salamat, Sister Rose, sa pagbabalik dinig ng mga pagtalakay na ibinigay sa atin nung isang linggo ni Father Oliver. Ngayon mga kapanalig, katulad nung nasabi nga ni Sister Rose kanina, nasa ika-33 linggo na tayo ng karaniwang panahon. Patapos na po yung kalendaryo liturhiko, at tayo ay magtatapos na sa Kristong Hari sa susunod na linggo. Ngunit ang simbahan ay binigyang diin ang kalendaryo liturhiko sa mga panahong ito upang ipaalala rin ang pagwawakas. Kaya nga, sabi ni Sister Rose kanina, sa mga pagbasa ngayong linggo sa mga darating na araw, palaging binibigyang diin o ipinapaalala sa atin na magwawakas ang lahat. Ngayon, ang terminolohiya rito ay yung tinatawag na apocalyptic discourse, o diskursong apokaliptiko. At ito yung pinagninilayan nating ebanghelyo sa araw na ito. Ito yung binasa sa mga misa, na dinaluhan natin. Si Jesucristo ay nagsasalita ng isang diskurso apokaliptiko, apocalyptic discourse. Ngayon mga kapanalig, linawin natin, unang-una kapag narinig natin yung apocalypse, apocalyptic, para bang terrifying, nakakatakot, wakas ng panahon. Ngunit hindi ito ang totoong kahulugan. Hindi nananakot ang salitang apokaliptiko. Ang apokaliptiko ay salitang Griego, apokalipsis, na kapag binigyan natin ng pagsasalin o translation, ito ay to unveil or to reveal. Ibig sabihin, may ihahayag. Kaya nga, sa mga diskursong apokaliptiko, may ipinapahayag ang Diyos. At sa ebanghelyo natin ngayon, ito yung paksa natin sa gabing ito, may ihahayag ang Diyos. At ang ihahayag ng Diyos, unang-una, sa bahagi o sa parte ng mga nilalang, ay kung sino yung mga tao na haharap sa paghahayag ng Diyos sa huling panahon o sa apocalyptic time. At kaya nga ito yung paksa natin, ito yung pamagat. Sino yung ihahayag ng Diyos? Dalawang uri ng tao. Biktima ba o martir? At mahalaga itong pag-uusapan natin. Kaya nga, makikita natin sa ebanghelyo, unang-una, si Jesucristo ay nasa bundok ng Olibo at kasama niya yung mga tao, mga alagad, at humahanga sila sa templo sa Jerusalem. Alam natin mga kapanalig na ang templo ng Jerusalem ay binuo muli noong panahon ni Ezra at Nehemiah nung pagbabalik nila sa Jerusalem mula sa Babylonia, at ito ay pinaganda at pinalaki ni Herod the Great. For 46 years, 46 na taon pinaganda niya ito. Napakaganda ng mga tapyas na bato, yung mga gintong dekorasyon ng templo. Kaya humahanga yung mga tao. Sabi nga nung isang nagkomentaryo dito, bagamat hindi nakalista yung templo ng Jerusalem sa 7 Wonders of the World noon, ito ay kasama sa Wonders of the World, hinahangaan ng mga tao. Ngunit sa harapan nito, makikita natin na sinabi ni Jesucristo na mawawasak ang templo at walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. At alam natin sa kasaysayan, sa historical events, nawasak naman talaga yung templo
noong AD 70, no? Sa pamumuno ni General Tito, no, isang Romano. Ngunit nung panahon ni Jesucristo, binigyan niya na ito ng propesiya, no, na mawawasak ang templo, na hinahangaan na parabang napakatibay. At itong sinabing ito ng ating Panginoong Jesucristo ay malaking paalala sa ating lahat, no? Na lahat ng hinahangaan sa daigdig na ito, lahat ng akala nating matibay, lahat ng akala nating mahahawakan, isang araw ay mawawala. At ito yung pinag-uusapan nating apokalipsis, no? At kapag nawala ang mga bagay na ito, magaganda, hinahangaan, sino yung tao nga harap dito? Biktima ba o martir, no? Maaari nating sabihin, di ba? Maraming mga taong napakalakas, no, makapangyarihan, magaganda, mga gwapo, no. Pero isang araw, ang mga taong ito ay magkakasakit, no, tatanda, papanaw, kukulubot yung balat. Sa mga panahong ito, sa mga panahong iyon na darating, sino yung tao? Siya ba ay biktima o siya ay martir, no? Kaya nga sinundan ito ng ating Panginoong Jesucristo, no, na darating ang panahon, no, na magkakaroon ng mga palatandaan. At ano yung mga palatandaan na nabanggit niya? At ito ay nangyayari sa panahon natin ngayon, mga kapanalig, kung pinakinggan natin yung ebanghelyo sa mga misa kanina, no, magkakaroon ng mga digmaan, mga himagsikan, malalakas na lindol, magkakaroon ng mga taggutom, magkakaroon ng salot, no, maalala natin yung pandemic ng COVID, magkakaroon ng iba't ibang tanda sa kalangitan. At alam natin yung mga tanda sa kalangitan, ito yung mga bagyong malalakas na maaari nating sabihin sapagkat nakikita natin ito sa kalawakan, no? At sa mga tandang ito ay nayayanig ang lahat. Ngunit, tandaan natin mga kapanalig, binigyang diin at nilinaw ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga pangyayaring ito ay hindi pa ang oras ng pagdating ng Panginoon. Ito ay mga palatandaan pa lang. At bakit ba palatandaan o semeia? Palatandaan, itong mga pangyayaring ito ay patikim, no, na lahat ay mawawala, lahat ay mawawasak, no? At itong mga pangyayaring ito ay tulong sa ating lahat, no, upang ihanda tayo doon sa huling paghahayag sa oras ng Panginoon, no? Ngayon, ang sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, sa gitna ng mga kaguluhang ito na mangyayari at nangyayari sa ating daigdig ngayon, may mga darating na mga huwad na Mesiyas. Sasabihin, sumama kayo sa amin, no? Umalis kayo sa kaguluhang iyan, no? Para bang nasa amin ang kaligtasan. Alam natin na maraming mga sektang reliyoso na ang puhunan ay itong apocalyptic times, no, na end times, no. Kaya sinasabi nila ang relihiyon namin o ang sekta namin ang magliligtas, no? At ito sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong sasama sa kanila. Huwag kayong maniniwala sa kanila sapagkat sila ay nagsisinungaling, no? At anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating ebanghelyo? Bagkus, huwag kayong mabahala, huwag kayong magambala, magkaroon kayo ng kapayapaan sapagkat ito ang panahon at pagkakataon upang kayo ay magpatotoo sa akin. At ito na nga mga kapatid, bakit ba ang pamagat ng ating paksa ngayon ay biktima o martir? Sapagkat sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa Lumang Tipan, yung salitang pagsaksi ay marturyon. Marturyon, at dito kinuha yung salitang martir. Ang ibig sabihin, ang tumitistigo ay isang martir. Kaya nga sa mga panahon daw ng kaguluhan, paghihirap, mga lindol, mga bagyo, pagkakasakit sa harapan ng mga salot, hindi ito panahon para mayanig ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, nakikita niya ang mga panahon na ito bilang mahalagang pagkakataon upang sumaksi sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, no? At ito na nga yung pinag-uusapan natin, mga kapanalig. Sapagkat maraming tao na sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, ng mga mabibigat na pagsubok, ng mga bagyo, ng mga lindol, ang pakiramdam nila at ang tingin nila sa sarili nila ay biktima, no? Ngayon linawin natin, iba ang biktima, iba ang martir.
Ang martir kailanman hindi niya nakitang siya ay biktima. Ang martir, nauunawaan niya ang nangyayari. Nababasa niya sa mata ng pananampalataya. Ang biktima, hindi niya nababasa na ang mga pangyayaring ito, ang mga pagkakataong ito, ay itinadhana ng Diyos. Ang biktima, ang unang-unang ginagawa ng biktima ay maawa sa sarili at maghanap ng sisisihin. No? Ito ang biktima. Kaya nga, may mga lindol, may problema sa buhay, may pagtanda, may pagkakasakit, may kawalan, may kahirapan. Sino ka ba? Sino ba ako? Ako ba ay biktima na nasadlak lang sa ganitong sitwasyon at parang pinabayaan ng Diyos? O ako ay martir? Dinala ako ng Diyos sa ganitong sitwasyon upang sumaksi na mabuti ang Diyos sa kabila ng mga krus na nangyayari sa buhay. No, kaya nga mga kapanalig, ang isang Kristiyano, hindi siya biktima. Sapagkat ang biktima, para sa kanya kapag dumating na ang pagkakasakit, pagtanda at kamatayan, tapos na ang lahat. O pag may dumating ng pag-uusig, may dumating ng malalaking problema, wasak na ang lahat, gumuho na ang lahat. Parang tapos na, isang saradong pintuan. No? Ngunit ang martir, pag dumating ang pagkakasakit, pagtanda, kamatayan, mabibigat na problema, mga suliranin, para sa isang martir, sa isang may pananampalataya sa Diyos, hindi ito wakas. Kung hindi ito yung kaganapan ng kanyang pananampalataya. At bakit kaganapan ng kanyang pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay naihahayag, apokalipsis. Higit sa lahat sa mga sitwasyon ng krus. At ito ang kaibahan ng biktima sa martir. No? Kapag binasa natin ang Ebanghelyo ni San Juan, si Jesucristo nung siya ay dinakip, nung siya ay pinapahirapan at pinapako, kailanman hindi siya nagmukhang biktima. Parang he has the command of the situation. Sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala kayong kapangyarihan na ako ay kunin, ako ay pahirapan. Ako ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo. Ang Ama ko ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyo sapagkat kailangan itong mangyari. No, kaya nga, dumating yung wakas ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya bilang biktima. Dumating yung wakas ng ating Panginoong Jesucristo, hindi bilang wakas kung hindi kaganapan ng pagpasok niya at pagsaksi niya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga, ang isang Kristiyano, kailanman ay hindi nagwawala, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi naghahanap ng sisisihin sa mabibigat na krus na dumarating sa kanyang buhay. Ang isang Kristiyano, alam niya dumating ang krus sa kanyang buhay, ang mga suliranin at ang maraming pang mahihirap na pagdadaanan sa buhay para sumaksi na mabuti ang Diyos, kasama niya ang Diyos. Kaya nga, di ba mga kapanalig sa ating Ebanghelyo, anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa gitna ng mga bagay na ito, sa mga pangyayaring ito, pumanatag ang inyong kalooban. Ang martir, ang saksi ng Panginoon ay may kapayapaan sa gitna ng unos, sa gitna ng krus. Kaya nga mga kapanalig, sana magpadala kayo ng inyong sharing. Ang ating tanong sa topic natin ngayon, biktima o martir, ang martir ay saksi. Sa gitna ng magulong daigdig, paano ka nagpapatotoo sa katapatan at pag-ibig ng Diyos? Padala nyo sa mga kapatid, hinihintay namin ang inyong sharing, reflection at comment sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member
Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Veritas Patrol! Cubao SSDM, patuloy na isusulong ang kapakanan ng mga may hirap. Detalye mula kay Jeremiah Figueroa. Go Jeremiah. Tiniyak ng Diocese of Cubao Social Service Development Ministry ang pagpapaigting sa misyon ng simbahan na tulungan at higit na makiisa sa pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Ito ang mensahe ni Cubao SSDM Minister, Our Lady of Perpetual Help Parish Priest Father Ronnie Santos sa pagdiriwang ngayong araw ng World Day of the Poor at pagdaraos ng gawain na pinaigting ang pakikiisa ng simbahan sa urban poor community ng Barangay Tatalon, Quezon City. Ayon sa parisabisa ng gawain ay mapapatibay ang mga programa ng Diocese of Cubao na hindi lamang ayuda o one-time big-time ang sistema ng pagtulong. Sa halip ay matutulungan ng mga mahihirap na makapamuhay ng may dignidad at magkaroon ng sariling kabuhayan. Mensahe pa ng paris sa mga kawani, volunteers at bumubuo ng SSDM sa Diocese of Cubao at iba pang parokya ang pananalig sa Panginoon upang magkaroon ng sapat na lakas at inspirasyon sa pagpapatuloy ng mga advokasiyang tutulungan ang mga mahihirap. Ito ay dahil sa kanilang tulong ay higit na naisa sa katuparan ng pagiging daluyan ng simbahan at pagmamahal ng habag ng Panginoon para sa sanlibutan. Sa datos ng Kalipunan Damayang Mahihirap o Kadamay noong Marso ngayong taon, umaabot na sa 14.4 milyon ang bilang ng mga pinakamahihirap na Pilipino. Mula sa datos ay umaabot naman sa 4.64 milyon ang bilang ng mga urban poor o maralitang tagalunsod na matatagpuan sa Metro Manila. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Ronda Veritas Report. Pangangalaga sa kalikasan at kapayapaan, naging ambag ng LGU at PNP sa mga isinasagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa Metro Manila. Detalye ihatid ni Dennis Heron. God ka dun eh. Maraming salamat mga kapanalig. Kalinisan sa kapaligiran ang naging sentro ng pakikiisa ng mga local government unit sa isinasagawang protesta rally laban sa korupsyon ng pamahalaan. Samantalang pananatili naman sa maayos at mapayapang kapaligiran sa bawat pinagdadausan ng mga rally sa Metro Manila o sa Quirino Grandstand at sa EDSA People Power Monument. Ang naging ambag ng Philippine National Police at iba't ibang multiplier sa force. Samantalay sa 2 araw pang nalalabing itinakdang araw ng pag-protest rally ng iba't ibang sektor o grupo ay nagmistulang pintuan ng isang malaking bahay ang Malacanang dahil sa silyado o sarado na ng bawat mga barbed wire ang bawat gate at kanto ng palasyo ng Malacanang. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng pamunuan ng MMDA na may mga nakatalaga silang tauhan na maggigiya o maggagabay sa trapiko kagaya sa lugar ng Taft Avenue, Quirino Avenue, Espanya, Quirino Rojas Boulevard at ang Along EDSA. Mga kapanalig, isa sa dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay ang mapanatili ang maayos at mapayapang pagkilos protesta ninuman at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Dennis Heron, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, nagbabalik tayo sa ating programang Ang Biblia Ngayon, Biktima o Martir. No? Father, Maganda pag nilayan yung ating ebanghelyo at palalimin. No? Sapagkat ang isang tao na nakapundasyon sa mga bagay sa daigdig na ito, no? Katulad nga nung nilarawan ng ating Panginoong Hesukristo, kahanga-hanga, maganda, malakas, at kapag nawasak na at nawala,
saan na ipupundasyon ng tao ang kanyang buhay. Ang ibig sabihin, mawawalan siya ng kahulugan. Ngunit ang isang tao, ang martir na nakapundasyon kay Jesucristo, dumating man ang mga kaguluhan, lindol, bagyo, napakarami pang mga masasakit na pangyayari sa kasaysayan, nakatayo ang isang martir. Ang isang martir ay nakapundasyon sa Diyos, no, na kailanman ay hindi mawawala. No? Kaya nga sabi rito sa ating ebanghelyo, ang isang martir ay may karunungan. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, huwag kayong mag-isip ng kung ano-anong sasabihin ninyo sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan. No? Kung pag-iisipan natin mga kapanalig, di ba sa mga kaguluhan, sa mga problema, nawawala ng karunungan ng tao at nalilito. Nagpapanik. Di ba? Natataranta. No? Palagi natin sinasabi at wala nang maisip. Ngunit ang martir, malinaw sa kanya. Malinaw sa kanya ang mga nangyayari at may karunungan siyang itutugon sa kung anuman ang kanyang pinagdadaanan. No? Kaya nga makikita natin, halimbawa sa lumang tipan pa lang, makikita natin kung paano ang isang tao ay nakikita ang Diyos hindi sa kaguluhan. Nakikita niya ang Diyos sa gitna ng kapayapaan. Di ba? Pag binasa natin halimbawa yung unang aklat ng mga hari, di ba? Maalala natin si Propeta Elias, no? Siya ay tumatakas, palayo, at sa isang bundok ay hinahanap niya ang Diyos. No? At anong nangyari doon? No? Sabi doon sa unang aklat ng mga hari, no, na may lindol, ngunit alam ni Elias na wala roon ng Diyos. May apoy, ngunit alam ni Elias na wala roon ng Diyos. No? May bagyo, ngunit alam ni Elias na wala roon ng Diyos. Ngunit sa isang bulong ng banayad na hangin, nalaman ni Elias na nandun ang presensya ng Panginoon. At ito ang karunungan ng isang martir. Hinahanap niya ang kabanayaran ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos sa gitna ng bagyo. Alam niyang wala sa bagyo ang Diyos. Ngunit sa gitna ng bagyo ay may kapayapaan. Alam ng martir, alam ng isang Kristiyano na nandun ang Diyos. Alam ng martir sa gitna ng paglindol, sa gitna ng pagyanig. Alam niyang wala sa lindol, sa pagyanig ang Diyos. Ngunit yung kapayapaan, yung kahinahunan sa gitna ng lindol, naroon ang Diyos. No? Kaya nga makikita natin dito sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang pagiging saksi, ang pagiging martir ay nangyayari lamang kapag ang isang tao ay nakapundasyon sa ating Panginoon. Ngayon mga kapanalig, may gusto akong sabihin sa inyo na ang martyrdom o ang pagiging martir ay may iba't ibang kulay. Pwede nating sabihin. So sa tradisyon ng ating simbahan, merong tinatawag na red martyrdom, white martyrdom, green or blue martyrdom. No? Halimbawa sa November 26, sa lahat ng simbahan tayo ay magdiriwang ng tinatawag na Red Wednesday. Red Wednesday dahil ito yung mga martir na dumanak ang kanilang dugo para sa pananampalataya. Ito yung tinatawag nating red martyrdom, mga kapanalig. No? Meron naman na tinatawag na white martyrdom. Yung white martyrdom, ito yung mga martir na hindi naman nagdanak ang kanilang dugo. No? Ngunit buong buhay nila, sila ay inusig. Sila ay pinahirapan. No? Ngunit sila ay nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi sila namatay na pinugutan ng ulo o ipinakong pabaligtad sa krus, no? O pinakain sa leon. Hindi. Ang white martyrdom, ito yung mga Kristiyano na sa buong buhay nila, nahirapan sila, inusig sila, itinakwil sila, ngunit nanatili silang tapat sa Diyos. Nasa ebanghelyo natin ito, mga kapanalig. Diba sabi rito, kamumuhian ka ng mga magulang mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo dahil sa pagsunod mo sa akin. Ito ang white martyrdom. At nasa ebanghelyo rin natin yung red martyrdom. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, na yung iba sa inyo ay papatayin. Kaya nga iba't ibang uri ng pagiging martir. No? Ngunit ang lahat ay pagsaksi sa Panginoon. Ngayon, yung huling-huli ay yung green or blue. Depende sa tradisyon. Yung green or blue martyrdom, ito naman yung mga taong naging martir dahil sa extreme penance, no? Fasting, abstinence, na talagang
Ito yung mga, halimbawa, yung mga monghe sa disyerto, no, na talagang naging martir sila sapagkat tinalikuran nila ang mundo. Sila ay nag-ayuno at sila ay gumawa ng mga penitensya para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan at sa kaligtasan ng mundo. No? Kaya nga mga kapanalig, itong mga martir na ito ay ibang-iba sa mga biktima. No? Yung mga biktima kasi, di ba? Sino ba yung mga biktima? Sinabi ko na kanina, ang mga biktima ay palaging lito, palaging naguguluhan at hindi malinaw sa kanila kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, bakit may mga pagsubok at pagdurusa sa buhay. Ang malinaw lang sa kanila, sila ay kawawa, sila ay iniwan, kaya kailangang may ituro ang kanilang mga daliri kung sino ang sisisihin. Ang biktima ay walang kapayapaan ng loob, puno ng galit, puno ng panghuhusga, puno ng pagrereklamo. Iba ang martir. No? Red martyrdom man yan, white martyrdom man yan, blue or green martyrdom man yan. No? Ang mga martir ay may banayad na bulong ng hangin sa kanilang kalooban parang nung panahon ni Propeta Elias dahil nababasa nila ang sitwasyon. Sila ay may karunungan. No? Kaya nga mga kapanalig, sana magbahagi kayo. May karanasan ba kayo? Kung hindi man red martyrdom, baka white martyrdom or blue or green white martyrdom. No, sabi nga ni Pope John Paul II, Saint John Paul II, sabi niya maaring sa panahon natin ngayon merong tinatawagang ibigay yung kanilang dugo sa pagsaksi sa Panginoon. Ito yung mga red martyrdom sa Nigeria ngayon, no? Maraming mga Kristiyano, Katoliko ang inuusig, no? At yung iba ay nawala ng buhay dahil sa mga terorista, no? Naalala natin, di ba, sa Syria, sa Iraq, yung mga Kristiyano ay nagdusa. Ngunit sabi ni St. John Paul II, ngunit mas marami sa atin maaring tinatawagan na hindi mamatay para sa pananampalataya. Kung hindi tawagin sa white martyrdom, na isabuhay ang pananampalataya. At bilang konsekwensya nito, kamumuhian tayo ng mundo. Magdudusa tayo, ngunit hindi man dumadanak yung ating dugo, ibinibigay natin yung ating buhay. Ngunit sa kabila nito, walang galit, walang sama ng loob, walang sinisisi. No? Dahil ito ang kapangyarihan ng pagsaksi sa Panginoon. Kung paano ang ating Panginoong Hesukristo sa gitna ng krus, nung nakapako siya sa krus, anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Walang hinusgahan ng ating Panginoon. Ngunit alam niya at naunawaan niya bakit siya nandoon sa krus. Dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng kanyang ama. No? Kaya nga mga kapanalig, itong pagninilay natin napakaganda. Sana magpadala kayo ng inyong sharing o comment, no, sa ating katanungan sa gabing ito. No? Ang martir ay saksi. Sa gitna ng magulong daigdig, paano ka nagpapatotoo sa katapatan at pag-ibig ng Diyos sa iyo? No? Padala nyo po ang inyong sharing, comment sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ronda Veritas Report. Unang araw ng protest rally kontra korupsyon ng iba't ibang grupo, naging maayos at mapayapa ayon sa PNP. Detalye sa ulat ni Justin Hildo. Justin? Maraming salamat ang mga kapanaligan na panatiling maayos at payapa na isinagawa ng Philippine National Police o PNP ang unang araw ng kanilang assessment bilang isa sa pangunahing tagapagtiyak ng kaligtasan at kaayusan ng mga relyista mula sa iba't ibang sektor o grupo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Upang mas mapalakas ang transparency at accountability ay may mga body-worn cameras na ang bawat kapulisan alinsunod sa utos ni Secretary John Vic Rimulya upang maiwasan ang mga walang basehang paratang tulad ng mga insidenteng nangyari noon kaugnay sa crowd dispersal sa Menjola Avenue.
Ayon naman kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ay tungkulin nilang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan at protektahan ang kapayapaan na kanilang pinagtutulong-tulungan panatilihin kasama pa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at hanggat maaari niya ay panatilihin ang maximum tolerance at manatiling kalmado sa anumang oras. Sa kasalukuyan ay may mga nakastandby ng HPG personnel na tinitiyak naman na may mga nakahandang mga tow truck at quick response teams habang nagaganap ang 3 araw ng peaceful rally. Habang nakalalay din dito yung Philippine Red Cross, DSWD, DOH at lahat ng medical teams na tinitiyak ng yung kanilang mga triage areas at doktor at nurse ay naka-full standby din sa 3 araw na aktibidad. Mga kapanaliga, isa sa dalangin at naisin ng simbahang katolika ay ang matugunan ng anumang suliranin o issue ng bansa saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Justin Gildo. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, nasa huling yugto na tayo ng ating programa at papakinggan po namin ang inyong mga pagbabahagi. Ngunit bago po yan, pakinggan muna natin si Sister Rose sa kanyang pagninilay sa ating paksa ngayong gabing ito. Sister Rose? Father, ang kasi kanina sinasabi mo yung anong pagkakaiba ng biktima sa martir. So, ang nasa isip ko lang na siguro yung biktima, tayo kasi talaga ang pipili, di ba? Nasa sa atin kung ano ang pipiliin natin. Maging biktima na nakatuon lang ang focus sa sarili at sa mga paghihirap na binabata, o maging martir. Ibig sabihin yung manalig sa Panginoon at magtiis ng may pag-asa at pananampalataya. Naiisip ko kasi dito nung pinagninilayan ko to, sino ba yung mga tao na nagpakita nito? Sino ba yung naging martir? Sino yung pumili na hindi maging biktima, kundi talagang maging martir, yung magpatotoo sa Panginoon? Ang pumasok sa isip ko si Archbishop Oscar Romero, kasi di ba ngayon sa ating bansa, magulo ang politika sa Pilipinas at parang ganito yung nangyari doon sa El Salvador, no? Na tumindig talaga si Bishop Romero para sa mga inaapi, ino-oppress ng gobyerno. At siya yung nagpatotoo na hindi siya sumagot ng violence against violence. Yung nag-resist siya ng spiritual resistance. Hindi niya kung gumagawa sila ng masama, hindi niya yung sinuklian ng masama, kundi binuksan niya ang simbahan sa lahat. Nag-alay siya ng pakikipagkasundo, nag-alay ng pagpapatawad. Pero dahil nagpatotoo siya sa salita at sa gawa, yun talagang naging martir siya. Hindi lang white martyrdom, kundi red. Kasi 'di ba, habang nag-celebrate siya ng misa, sabi nga nila nung itinataas niya na yung dugo ng Panginoon, ng ostia at saka yung the most holy body and blood of Jesus, saka siya binaril. At yun ang naging wakas niya. Pero hanggang ngayon, buhay siya hindi lang sa alaala ng mga tao doon, kundi sa buong simbahan. Siya yung napakagandang example ng martir, di ba? So yun ang naging reflection ko, Father. Sa atin ngayon, tinatawagan din tayo na magpatotoo. Magsabi ng totoo, magpakatotoo bilang Kristiyano, at huwag pumayag na yung makapangyarihan, manatili sa makapangyarihan na hindi nananagot sa kaanumang ginagawa nilang, ang term ng nanay ko, kabulastugan. No, yung mga kasamaan at mga paniniil sa mga tao.
So yun lang po. Okay, Nasa salamat, akin yung sister. choice. Oo, tama. Oo. Tama naman kasi, 'di ba sister, minsan mga kapanalig, minsan kapag narinig natin yung salitang martir, parang mga tanga, 'di ba? Yung parang, ay naku, martir yan, no? Parang hindi umiimik. Hindi po mga kapanalig. Sa Biblia, ang mga martir ay nagsasalita ng buong katotohanan, buong tapang, at buong pagmamahal. Kinukondina ng mga martir ang kasalanan, hindi yung nagkakasala. Halimbawa, si San Juan Bautista, di ba? Kinondena niya yung kasalanan ni Herodes at ni Herodias. At dahil doon, naging martir siya. Sa panahon natin ngayon, no, ito yung panawagan sa atin. Sabihin yung katotohanan, ang kalooban ng Diyos, nang walang karahasan, ngunit buong pag-ibig, dahil inaanyayahan natin lahat naman talaga na magbalik sa kaliwanagan at sa liwanag ng Diyos. No? Sige, maraming salamat, sister, sa iyong pagbabahagi. Basahin na lang muna natin, sister, itong mga nag-message dito sa istasyon bago natin basahin sa Facebook. Sabi ni Miss Elizabeth Marsan, pray for Marsan and families. Sabi naman ng ating kapanalig na si Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija, sabi niya, bilang lingkod ng simbahan, dapat malinis din ang katauhan sa paglilingkod. Kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, tuloy pa rin sa paglilingkod sa simbahan. Kahit inuusig, tuloy pa rin dahil Diyos ang magbabayad sa bawat paglilingkod. Minsan kasi kaya napupulaan ng isang lingkod kapag ang gawa ay pakitang tao. Maging martir din minsan, hayaan magpasa ng krus dahil biyaya ang kapalit. Ayan po ang ating kapanalig na si Kapanalig Romel Dizon ng Cabiao. Sabi naman ng ating Brad Rafael ng Nabotas, Kapanalig Rafael, sabi niya, good evening father and sister. Kung magpapatotoo ako sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos sa kabila ng mga struggle sa buhay, lagi akong dumulog sa Diyos na wag akong makabitiw sa pagkapit sa Kanya sa pananalangin, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa na manatili sa paglilingkod sa Kanya sa simbahan. Sabi naman ng ating kapanalig na si Kuya Kid ng Santo Niño, Plaridel, Bulacan, mapagpalang gabi po, Father. Pakisama po sa misa at mga prayers, John Lloyd Raymark, John Patrick, Jonic, Axel, Mardy, good health, peace of mind, and financial blessings. Ngayon, sister, may tanong dito, sabi ng ating kapanalig na si 8008, good PM po, Father. Ano ang masasabi ninyo? Dahil pagkatapos ng pagpapatotoo, ang naaalala ng nakikinig ay ang buhay ng nagpapatotoo at hindi kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Thank you, no? Ayun daw, no? Minsan, ganun nga yung nangyayari at ayun yung nakakalungkot, no? Pero depende naman siguro yan sa intensyon, no? Kung ang intensyon ko naman talaga ay magpatotoo para luwalhatiin ng Diyos, ngayon ang naalala ng mga tao ay ako at hindi yung Diyos, no? Nakita naman ng Diyos yun, no? Na ang intensyon ko ay siya ang luwalhatiin at siya ang tingalain, no? Ngunit kung ang intensyon naman talaga ng tao ay magpapatotoo ako para maging tanyag ako, para kilalanin ako, alam din naman ng Diyos yun, no? Kaya nga minsan talaga may mga ganon, pero hindi natin po dapat husgahan, no? Depende sa nakikinig at depende sa nagsasalita, no? Ngayon po, ito po yung mga nagpadala ng sharing dito sa ating istasyon. Sister, meron ba tayo dyang mga sharing and reflection sa ating comment section? Meron po, Father. Sabi ni Kapanalig Cynthia Orozco, in this time where corruption, evil ways, evil people abound, these all can shake our faith in the Lord. Where are you, Lord? Why is it as if we find ourselves hopeless in our present situation of our country, of the world? Many are now frustrated and angry. But a man with strong faith, calmness, founded in the Lord, will always think the Lord has His ways, has solutions. We just have to wait and let the hands of the Lord work. Ayan. Napakalalim ng refleksyon ni Kapanalig Cynthia. Salamat sa inyo. Totoo naman po, minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin, pero may plano ang Diyos at manatili tayong nananalig sa Kanya. Si Kapanalig Tessie Tuason, sabi niya, watching from Montalban, Rizal. Good evening. Bumabati din po si Josie Belmonte de la Cruz. Good evening, Father Ado. Blessed and thanks. Ruby Sangoyo. Good evening, Father Ado and Sister Rose. Pablo Lasprilla.
si Raquel Velasquez Francisco. Sabi po niya, good evening, Father and Sister, watching from Our Lady of Fatima Parish, Calamba City. Ayan. Bumabati din po si Kapanalig Nita Valderosa. Good evening mga kapanalig from Canada. Talaga, umabot tayo sa Canada, Father. Si Kapanalig Joy Martinez Dueña, sabi niya, sa tuwinang ipinapahayag ko ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa akin, sa kabila ng aking pagiging makasalanan, ay parang nabibigyan ko ng pag-asa ang iba na ang Diyos ay sadyang maawain at mapagmahal. Ayan, salamat Kapanalig Joy. Bumabati din si Chug Junior Mutok, si Arlene Nicolas Hoson watching from Santa Rita, Giginto, Bulacan, at si Raquel Vasquez Francisco na nanonood din kasama natin. Ayan. So, yun pa lang po ang nandito sa ating Facebook page. Meron pa bang umabol sa iyo, Father? May bumabati lang si Sister Kapanalig Baby Rose Macalino, Kapanalig Medi de la Rosa, Candida Cruz from Montalban, si Abalos Jen, Mark Anthony Bindaog, Lilia Mercene. Na sila po si Catherine Tolentino Tajima, sila po yung bumabati. Si Remles Chow, meron din, nabasa ko sa comment section, sabi niya magandang gabi po Father Ado and Sister Rose, watching po kami dito sa Casa Climino ng mga ka-community po namin. Ano pa ba dyan, sister, na humabol? Wala na po yata dito sa sa kung Facebook. wala na po, siguro maaari na tayong magpasalamat sa ating mga kapanalig sa isang gabi ng malalim na pagninilay natin sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Sige po, sister. Okay, so maraming salamat, Father Ado, sa pagpapaliwanag tungkol sa biktima ba o martir? Sa gitna ng magulong daigdig, ayan. Yun ang tanong natin throughout this week, no? Paano tayo magpapatotoo sa pag-ibig at katapatan ng Diyos? Ngayong Nobyembre po ay Vocation Month. Maganda po sigurong tanungin natin ang ating sarili, lalo na yung mga kabataan. Ano ba ang plano ng Diyos para sa buhay ko? Inaanyayahan po namin ang mga kababaihan 18 to 28 years old na gustong mag-discern ng kanilang bokasyon. Mag-text lang po sa 0968-713-3263. 0968-713-3263 o mag-message sa Pauline Vocation PH sa Facebook. Hinihintay ng Panginoon ang inyong tugon. Maraming salamat po sa lahat ng ating faithful followers at kapanalig sa nagpadala ng comments, tanong, pagbati, kahilingan at nakiisa sa atin ngayong gabi. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, si Romar Bendo na ating PA at Edgar Bernardo sa technical side, ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Pauline's Multimedia na nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ng Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo at manatili sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang katotohanan. Celebrating 56 years of Catholic